Attorney, ano po ang nag-udyok sa inyo para bawiin nyo ang inyo pong unang memorandum sa lahat ng mga direktor ng LTO ng June 2 para po sa pagpapatupad nitong bagong patakaran sa pagkuha po nitong mga validation ng certificate para po sa compulsory third-party liability po ng mga pinaparehistrong auto? Opo, Manong Ted, salamat po sa tanong. No? A couple of things po. No? Number one, para malinawan po ang ating publiko, kung itong programang ito po ay makakapagdagdag gastos sa ating mga motorista, hindi na po natin gagawin ito. Malinaw po ang instruction ni Secretary Vince. No, walang karagdagang gastos. No? Pangalawa, kung babalik tayo sa manual operations, hindi online to, wag na rin natin gawin. No? Sayang ang panahon natin kung back to manual po tayo. Tapos pangatlo, mayroon doon kasi tayong tatlong bagay na gusto sana sugpuin. Kung itong tatlong bagay na to ay hindi ma-address, wala akong saysay itong programang to. Huwag na rin natin gawin. No? Yung una, meron kasi tayong mga complaint na tatanggap, Manong Ted, na nagkakamali sa encoding ng confirmation of cover ng CTTL. Dahil nagkakamali sa encoding, hindi tumutuloy sa rehistro. So itong programang to ay dapat magkakaroon ng parang ang tawag po nila autofill component, meaning to say, automatic, yung lahat ng datos na kailangan ilagay sa ating confirmation of cover, gaya ng motor vehicle file number, chassis number, motor number, automatic na kung fill up yan, para hindi na magkaroon ng coding problem. Pangalawa, yung issue ng pagpili ng insurance. Ayaw natin na yung ating mga district offices merong pinapaboran na specific insurance company. Kailangan matapos na to itong practice na to. At yung pangatlo, yung pricing ng insurance, hindi natin intindihan ano ba talaga ang CTTL. Kasi sa ibang lugar, ang motosiklo, ang charge sa motosiklo, 750, 500, 600. Ang ko 250 lang yan sa insurance commission. Pagdating sa SUV, 610 lang dapat, umaabot hanggang 1,275 ang charge. Ngayon, nakita ho natin, isa sa rason bakit umakyat ang charge sa motorista, meron akong charge na authentication fee ang mga insurance companies. So gusto natin malinawan, ano itong authentication fee na to? Tapos meron pang isang charge na mga laki rin, mga 200 plus, no? Gusto rin natin malaman, ano yung 200 plus na yun? Para maintindihan ng motorista, ano ang binibili nila? Yun po ang tatlong yun. Kaya natin din ito kasi nung unang araw, meron tayong nababalitaan ng mga problema na hindi tugma sa ating pakay. At yung narinig ko kay Mr. Navidad na pass on to the motorist, hindi po pwede yun. Kung ipapass on lang ito, huwag na lang natin gawin. So yun po ang rason, Manong Ted, kung kaya natin sininto noong Lunes.